What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Talagang kulang na lamang ipatahimikin tayo no, ng mga bangag sa ating mga ginagawang pagsasalita laban sa mga katiwalaan na kanilang ginagawa. Na ngayon mga kababayan, pati itong si Kadado, no, sinampahan ng kaso itong walang iyang Tore na kung umasta kala mo kung sino. Na ngayon pati ang mga FGF ginigipit na rin dahil sa ginagawa nilang pagpapahayag no, ng kadismayahan sa bangag na administrasyon. Hay nako, saan na lang tayo patutungo mga kababayan? Parang silent martial law na ang nangyayari. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pang balita na itong si George Garcia no, ng Comelec, mukhang nabayaran na ng mga bangag mga kababayan. Naku naman po. Na pati itong mga sampul balot mukhang lilituhin no. Tayong mga butante, may panalo lamang ang mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Ito, may nagpadala sa akin ng post ng ABS-CBN News. Bago lang na i-post, 48 minutes ago. Basahin ko CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre files inciting to sedition complaint versus ex-Army Captain Clemente Dado Enrique at the Department of Justice. The complaint stemmed from Enrique's anti-government statements online through his YouTube channel, Pinoy Survivor, via Adrian Ayalin, ABS-CBN News. So, ito po, may picture si General Torre. So, hawak-hawak niya yung complaint sheet ba ang tawag niyan. So, salamat sa kaibigan ko na nagpadala. Grabe naman yan. Para ma-update. So, tinignan ko, ano ba itong inciting to sedition? Dito sa Google, inciting to sedition, yung penalty, the penalty of prison correctional in its maximum period and a fine not exceeding 400,000 pesos shall be imposed upon any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition. So, inciting yung parang nag-i-encourage. So, iba naman yung actual na nag-participate sa sedition. So, what does inciting to sedition? Talagang iniipit ang lahat mga kababayan, no? Kulang na lamang ayaw talaga pasalitain ang mga kumakalaban sa mga bangag. Grabe naman. Totoo nga ang balibalita na di umano parang silent martial law na, no? Ang kanilang ginagawa. Sedition mean? Sedition is the illegal act of inciting people to resist or rebel against the government in power. It is what the southern states, so nung panito. What does committing inciting to sedition means? The incitement to commit sedition may be done through speeches, writings, drama, or emblems. While the crime of rebellion has been characterized by the Supreme Court in several cases as a political crime, the court said that sedition may or may not be of a political stature. So, yun po ang inciting to sedition. What is the penalty to inciting to sedition? So na nga, yung binasa ko na kanina, correctional, prison correctional. So, dito sa Pilipinas, ang sedition is nakapaloob sa provisions of Revised Penal Code, Article 139. Sedition is a crime committed by the persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or other means outside legal methods any of the following. So, ayan po ang update. So, kay Pinoy Survivor, Captain Enrique Dado, yun na nga, nagsimula lang siya as vlogger, mga mag 2 years na siguro. Ang una niyang is more on yung personal experiences niya sa military.
Scout Ranger trained, hindi lang Philippine Army na Scout Ranger, pati na rin yung US Army Ranger Course. Yan ang natapos ni Captain Enrique Dado. Siya po ang baron ng PMA Class of 83. Ang baron, yun yung pinakamataas, yung highest ranking cadet ng PMA Class of 83. Siya po yung commander, corps commander, yung nagko-command. Kung nakapanood kayo ng parada ng kadete every Saturday, yung pinakamataas na kadete na nagbibigay ng command, nagdadala ng parada, yun po ang baron. Okay, so bakit maagang umalis sa serbisyo si Mas lalong kailangan tayo ngayon ni Kadado, mga kababayan, lalo na ganyan ang ginagawa nitong si Torre. Panigurado may utos yan galing sa taas at habol na naman ang malaking posisyon. Captain Enrique Dado? Hindi siya retired, hindi siya resign, basta lang, resign pala. Ito, dahil sa prinsipyo, bakit siya maagang umalis sa serbisyo? Nung panahon ng Cory administration, nagkaroon po ng series of kudita. I think siyam na beses ata nagkudita. At yung isa sa mga kudita, yung sa Makati incident, yung ang mga Scout Rangers lumusob sa Metro Manila at later on inoccupy nila ang mga high-rise buildings sa Makati Commercial District. So, tumagal yung labanan ng, I think, isang linggo. Kasi itong mga Army Scout Rangers, sila yung pinakamatinik na sundalo ng Philippine Army. Mga karamihan nito, mga sharpshooter. So, inoccupy nila ang mga matataas na building sa Makati. Tapos nagkaroon ng sagupaan. Maraming namatay na sundalo na sumusuporta sa gobyerno ng Cory administration. So, kailangan nila ng magaling na negotiator, yung nire-respeto ng mga Rangers para makipag-negotiate na para matapos na yung kaguluhan. Ang napili na government negotiator itong si Army Captain Enrique Dado. So, nasa panig siya ng gobyerno, hindi siya sumama sa kudita. Siya ang napili kasi respetado siya ng mga Army Scout Rangers. So, siya ang pinadala. Ang Chief of Staff noon, if I'm not mistaken, si General Arturo Enrile. So, yun. Gumalaw si Captain Enrique Dado at nagtagumpay siya sa kanyang misyon na nakumbinsi niya ang mga Army Scout Rangers na itigil na ang putukan. So, ito yung napagkasundoan na isa lang ang makulong. Yun lang, regimental commander, yung pinakamataas, Colonel, if I'm not mistaken, is Colonel Galvez. Hindi ko na ma-sure, basta dapat ang makulong lang yung pinakamataas na commander, regimental commander ng Army Scout Regiment, Scout Ranger Regiment. All the rest, wala nang hindi na sila makakasuhan, hindi na matatanggal. So, inako lahat ng regimental commander yung kasalanan. So, yun ang usapan. So, pumayag ang lahat. Lang, after yung kudita na yun, ang nangyari, hindi natupad yung kasunduan. Maraming ikinulong. Hindi lang yung regimental commander. Okay, dito na umano yung prinsipyo. So, si Captain Dado, na nakipag-negotiate sa mga Army Scout Rangers, napahiya siya. Kasi hindi natupad yung kasunduan. Kaya dahil sa kanyang frustration, hindi natupad yung kasunduan, yun ang dahilan. Nag-resign siya from the military service. Kasi ang Armed Forces of the Philippines o ang Cory government noon, hindi tinupad yung magandang usapan. Kaya, grabe, no? Lumabas siya sa serbisyo. Kaya kasi, sa tingin ko kung hindi siya lumabas sa serbisyo, nako, sa madaling salita, General Macanas, dati pa lamang may prinsipyo at integridad na talagang pinapahalaga nitong si Kadado. Magiging general itong Captain Enrique Dado na ito. Pinaka mababa siguro 3-star general. Ang Class 83, isa sa pinaka successful na classes ng PMA. Nakaproduce yan ng 4 na Chief of Staff. 4-star general. So, sino-sino? Yan, General Bisaya, General Bisaya, General Anyo, General Erebere, and General Miranda.
So again, ang dami ring general sa klase nila. Yun po, ang class 83 na ang baron, pinakaastig na kadete is si Cadet Enrique Dado. So ito na, napailan na siya ng kaso. Tingnan natin, dadaan pa naman yan sa due process. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. At dito sa video na to mga kababayan, ating panoorin no, itong sina Miss Pam at Sir Marlon na kung saan talagang mukhang nabayaran na no, itong mga Comelec, partikular na nga itong si George Garcia ng mga bangag. Grabe. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Reklamo sa kanya, no? Grabe. Grabe. Umpisa pa lang, yun nga, may siniwalat na ang isang Congressman Dante Marcoleta, Mga Na- offshore accounts mo. di ba? Na binaliwala niya lang. Mm. Hindi niya kung tutusin para hindi mabahira ng anumang dumi at bahid yung nalalapit na eleksyon. Dapat siya mismo nagpapakita na ang COMELEC ngayon ay hindi kailanman nagpapadikta at ang COMELEC ngayon ay may sariling kapasyahan at walang kinikilingan. And the three other names na Wala, nakalaban nabayaran. supposedly ng isang Martin Romualdez magically disappeared sa balot. When George Garcia has an explanation yung kay Tita Nene Bacale na hindi siya botante ng distritong yon na Hindi gusto raw niya, siya residente. hindi siya Oo, residente tama. or botante. Okay, fine. But what are the other explanations for the other 2 or 3 candidates? Bakit si Martin Romualdez na lang ang nandyan? George Garcia, you have to sabi nga ni Ted. So pati yung dalawa wala na rin? Ilan ang pangalan bang nandyan? Nakikita mo? Grabe, kapal Oh, naman niya. ilan ang nasa certified list of candidates? 4. Oh. Apat Bacale, Chua, Gaut, Romualdez. So the 3 names magically walang kalaban, disappeared. Walang kalaban. So if it's his name alone written dito sa ballot na yan, then he is running unopposed and it's a sure win for this Tambaloslos. Kaya kayo, mamamayang Pilipino, tatandaan nyo ang pangalan ng isang Martin Romualdez na nangangarap maging presidente ng Pilipinas. Ito pa lang, tatakbo pa lang uli bilang re-electionista ng congressman, hindi na lumalaban ng pareha sa kanyang mga katunggali na, alam mo, ine-exercise lang yung kanilang karapatan at ine-exercise lang yung dikta ng demokrasya. Na dapat sa isang halalan, magkaroon ng malaya, malinis sa pamagitan ng tanggapin mo kung sino yung kalaban mo o katunggali mo o karibal mo sa inaasa mong pwesto. Yan kasi lagi natin sinasabi, Marlon, your best campaign is your performance. But if he is not confident na kailangan niyang gapangin lahat ng mga makakalaban niya, that means to say that he is not even performing. And may tulog siya, may takot siya na it is likely that the people sa district niya, ayaw na siya. Yep. Ayaw na siya. At hindi Totoo yan, Miss Pam. May nababasa nga akong mga comments no, na galing sa mga kadistrito niya na sinusuka na no, ang pangalan ng mga Romualdez. Kaya ganyan na lang talagang gagawin yan para manalo, no, mandaya. niya matanggap yun and it could mean his loss dito sa kanyang political career. Hindi naman Marlon makausad-usad nung siya ay lumaban nung 2019 yata or 2016 as senator. Hindi naman nanalo. Hindi siya nanalo. The only way for him to get government post is through a district ganyan or ma-appoint siya. And yung pagkakatanggal kay Congressman Saldico, no? Reflection din to sa liderato ng isang Martin Romualdez. Yes, Na unang-una, pag-usapan sa gradong natin. bata mo yan, bakit pumayag ka na tinanggal? O, ginawa nyo sacrificial lamb ang isang Saldico? O, kasama na ba ito sa script nyo na para pagmukain na gumagawa kayo ng katinoan dyan sa mababang kapulungan ng Congress? Meron akong kwentong barangay, my friends. Sige, go. Kapitana, tirahin mo, Kapitana. Yung mga panahon pa lang, yung nag-resume session ng Monday, Mm. it was only 1 hour before Mhm. nung malaman di umano ng isang Martin Romualdez na tatanggalin ang manok niya. Mm. So nagpanik ito. Mhm. Nagtawag di umano ng mga call a friend Mhm. na sinabing, akala ko ba napakiusapan ko na. So merong ganon na So, inihirit niya pa hanggang sa ulit sandali. merong may kumakapit to ko na mukhang siopaw, Okay. mochi. Sige, cute na nga yung mochi. Sige, I'm gonna give it to you. Oh. Na 1 hour before lang, nung malaman nila na tatanggalin, nung malaman ni Tambaloslos na tatanggalin ang kanyang bata. At ang magmo-motion daw nito ay yung presidential son. Yung pamangkin. So, and an hour after or more, naglabas ng statement naman ng isang Saldico, pinabubulaanan na siya ay tinanggal. Di umano siya ay nag-resign. So, okay, fine. You deserve a graceful exit even if you're not a graceful person at all. Alam mo, teka lang ha, bago makalimutan pa ma. Kung talagang nag-resign ka, may karapatan ka, nandyan ang podium, nandyan ang plenaryo. O di sana nag-privilege speech ka. Oo, ako O sana nag-farewell speech ka, di ba? Oo, Na kung bakit binibitawan mo ang pinakamakapangyarihang komite sa mababang kapulungan ng Kongreso na ito yung Committee on Appropriations. Di ba? Eto pa. Mm. So, okay na. Fine. Nag-resign ka. Wala problema. Sa'yo na yan. Ibigay natin sa kanya. Aba, umalis daw nung hapon na yon. Di umano na meron itong confirm. Di umano na 30B. Di umano na
kita ng kanyang mga previous transactions. Grabe. TV? B, Marlon, imaginein mo, B. Grabe talaga mga pagnanakaw nila mga kababayan. Mantakin yun. Congressman pa lang yan ha. Paano pa kaya kapag naging presidente yan ng ating bansa? Grabe, no? Grabe. Oo, kasi 30B, hindi grabe. Grabe. Hindi. Di ba? Tingnan mo ang Mokong. Nawala sa pwesto, umalis ng hapon na yun sa opisina na happy packet. Akap, ang kapal ng aming Pitaka. Di ba? Aba. B po ang pinag-uusapan na kahit M yan, malaki pa rin ng 30 million, Marlon ha. And hindi deserve ng isang Zaldico kung ano ang yaman na meron siya na ipamamana sa kanyang pamilya. Dahil ito lahat di umano ay mula sa nakaw. Dahil wala rin sa kanya, di umano, ang pagkakatanggal sa kanya. Dahil totoo ang sinasabi ng isang attorney Vic Rodriguez na we are celebrating for the wrong reason. Dapat sa mga dyan may pakulong, no? Kung maaari nga, bitahin mga kababayan. If we are happy na bumaba ang isang Zaldico, napirmahan na ang 2025 GAA, naka-allocate na kung kanino ang mga proyekto. Ilan ang kumpanya na ano yung Ibig sabihin, 3A? tapos na boxing bago ka pa i-declare na knockout. Knockout. Ano yung 3A contractors na yun? Triple A, Triple A. Quadruple A, Triple A. So yun Mas yung, malupit di ba yun quadruple yung A. mga companies niya na kumukuha ng mga ano? Ma'am, di ba sabi ko nga sa'yo, pina-check daw talaga ng isang Marcos Jr. Hmm. kung saan napunta yung multi-billion pesos flood control project. At pina-check din ng isang Marcos Jr. kung sino-sino kontratista ngayon. Alam mo ba, ano lumabas doon sa bolang kristal? Ano? Ni Marcos Jr. Ano? Isang Mga kontraktor na malapit o pag-aari ng isang Zaldico, di umano. Oh, so Mabigat, wala nang ginawang aksyon. At yan lang ang pinaka-aksyon mo. Makukontento na tayo na tinanggalan siya bilang chairman ng ibalik Committee ko on ang Appropriations. pera. Yun lang yun, Marlon. Kasi Doon, blacklist na yung mga Bukod kumpanya doon, niya. kung talagang pina-check mo yan, Marcos Jr., sampahan nyo ng kaso, ipakulong nyo. Diba? Sumama ka na rin. Samahan mo. Hindi, ang tanong Marlon, kung pinapacheck ng isang Marcos Jr., Pina-check daw talaga. ito, ibig sabihin, ay hindi ikinatutulog ng isang Marcos Jr. Ba't ka matutulog kung high ka? Hindi, para ipacheck mo, that means to say you are that bothered. Ma'am, alam na nila, iba-ibang sektor na, iba-ibang organisasyon na parami na ng parami ang mga grupo na sumisigaw ng malawakang korupsyon dito sa administrasyong ito. And alam nila, at tulad ng sabi ko pa, yung pagkakatanggal kay Zaldico, yung nulunsad na INC Peace Rally, Unity Rally ng Iglesia ni Cristo, at yung noon pa naman, ginagawa na ng hakbang ng may sugto. Pagpapatunay ito na hindi maayos at wala sa lugar ang tinatawag na good governance ng Marcos administration. At ang malala pa doon, Sir Marlon, no? Ang ipinalit pa kay Zaldico walang iba kundi ito si Stella Kimbo na mahilig sa mga luxury watches, luxury bags. Grabe. Magnanakaw din di umano ito eh. Ano sa tingin nyo mga kababayan? May magandang kinabukasan pa ba tayong naghihintay sa mga bangag? O talagang wala na? Hanggang ganito na lang tayo? Ay nako. Naku. So kaninong di ba ang nag-motion Marlon, isang Sandro. So ang nagdesisyon si Mamsh? Pwede, si Ma'am Shi, no? Si Mamsh, kanino ka madalas sumusunod ng mga utos? Di syempre. Sa nanay mo, di ba? Syempre. O di itong House of Representatives, House of Mamshi na siya ngayon. Pwede. Di ba? Pwede. And di ba, Pam, nung kailan na may marites tayo na meron talagang hindi pagkakasundo na ngayon yung magbayaw sa pinsan, magkipag sa pinsan. At nakita mo ba ang itsura ng isang Martin Romualdez sa parliamentary term doon? Oh. Yung motion, in-acknowledge niya Oo. na Deklarang beka. yes, na Oo. blah blah blah, na Oo. deklarang beka. Kita mo yung ano niya, yung heavy luggage. Yung iBag, no? May heavy luggage. Pang heavy pa, luggage yung kabila. i-bag niya. Ilang araw kayong hindi natulog ang mama. At Baka ito naman, pa. baka naman napuyat, kakabilang. Mahirap bilangin, no? Kailangan yung counting machine. Counter na yun. Oo, Marlo. di ba, no? Meron tayo nun sa HQ dati. Oo, talaga. Sa taas. Wala sa atin. Oo. Kasi yung atin nun, baka yung Wala na. yung magana ka pang gumayon, wala ka nang kinukuha ang pera. Ito pa Marlon. Di ba? Before, pag bumaba na siya sa kanyang pulpito, nakasunod ang mga amuyong. Tapos madalas na merong groovy. Oo. Di ba? Siya yun nandun, tapos lahat ng amuyong niya nasa likod. Oo. Pagbaba ng pulpito, lumabas, hindi dun sa main hallway, sa backstage. Oo. Tapos, wala nang mga... Walang nakasunod amuyong na na nakasunod, Ibig sabihin, Marlon. pinandidirihan na rin siya. Hindi, dito mo masasabi ngayon na ang isang bubuyo
lalangawin din. Oh. Di ba kapag pinuputakti ka, ibig sabihin na talagang maraming nandyan sa nasunod sa'yo. Ngayon, pag Parang nilalangaw ano, ka, parang isang EBS lang na ang daming bangaw, di ba? hindi, ang nilalangaw nga, di ba, halimbawa sa sinihan, ang term, nilangaw, walang Nilangaw, walang tao. walang, Oo. yun, ang putakti ngayon, lalangawin. Mararamdaman mo, Martin Romualdez, kung ano ang pakiramdam ng taong hindi nirerespeto, hindi nililingon, at malalaman mo ngayon na wala kang kaibigan sa mga amuyong mo Correct. yan. So, ibig sabihin, lumalaki yung ano, yung hidwaan na maghibag, magbayaw. Posible, no? Posible.